Ganito po namin pinaprocess ang kusot. Yan po ay sinasalano namin at inaalis po namin ng mga dumi at yung mga buo-buong kahoy na po pwede pong makasira sa plastic ng ating fruiting bag at para po mas maganda ang texture ng ating kusot. Ito naman po yung nakakompose natin na substrate materials. Yan po ay kompleto na sa ingredients. Meron pong apog, molasses at darak. Then every other day yan po ay ating hinahalo para po mag-release po ng ammonia gas at mapaganda po natin ang texture ng ating kinocompose na substrate. Siyempre ang composting period natin ay 14 to 21 days hanggang po siya ay maging chocolate brown. Sa composting po ay meron po tayong ginagamit na mixer machine. Dito po sa mixer machine ay yung ating mga nilalagay na materials ay talagang halong-halo, uniform yung ating substrate materials. Wala po siyang maiiwan at talagang lahat po ay kanyang nalalagyan ng mga in-apply nating mga ingredients. Kung wala naman po kayong mixer machine, pwede naman po tayo magtiyaga at gumamit muna tayo ng pala sa pagko-compose natin ng materials. Siyempre sa umpisa, lalo na sa mga beginners na wala pa talagang pambili ng mga ganitong klaseng makina. Kahit kami po nung starting namin sa larangan ng pagmamashroom, nag-start din po ako sa puro pala ang gamit. Take note mga kamag, ito yung ating ratio sa mga ingredients na ibinibigay natin dito sa ating substrate. 4 sacks na tuyong kusot yung bimig. Kung meron kayong 4 na sako na bimig na tuyong kusot, yun po ay katumbas po nun ay 100 kilo. Ngayon, a-applyan po natin siya ng tubig na 150 liters. Take note. At pagkatapos po ay mag-apply tayo ng 1 kilo na molasses, 1 kilo na apog, then maglalagay tayo ng 8 kilos na darak. Alright, mga kamag. At kung ang gamit nyo naman po ay basang kusot, tayo po ay magtitimbang ng 100 kilo. Titimbangin po natin yung ating kusot na basa at kung ano man po gagamitin natin, kung saan po natin lalagay, kung sa sako, basta magtimbang po tayo ng 100 kilo na kusot. At kapag nakapagtimbang na po tayo ng 100 kilo na kusot na basa, yun po ay lalagyan din natin ng 1 kilo na apog, 1 kilo na molasses at 8 kilos na darak. At ngayon po kung yun po ay alam nyo na medyo kulang sa tubig, at i-check nyo na lang po, hand check nyo na lang po yung ating kusot. Pagka yun po ay nabuo at tayo po idadakot ng kusot, at pag yun po ay nabuo, yun po ay okay na. Yung doon natin malalaman na kung sobra o kulang yung ating tubig. Pag po tayo dumakot ng kusot at nabuo, yun po ay okay. At sa pagdakot po natin at binitawan natin at naging buhaghag, ibig sabihin po nun mga kamag, kulang po siya sa tubig. At kung tayo naman po ay dadakot uli ng kusot at nakita nyo na kumakatas ang tubig sa inyong kamay, ibig sabihin po nun ay overwater mga kamag. Pwede naman po tayong gumamit ng moisture check. Ang kailangan lang po natin percent sa moisture check, yun po ay 75 to 80% mga kamag.
Ito po ay nabibili sa mga agricultural supply at sa mushroom supply. Meron po kayo mabibili niyang moisture check. Alright? At pagkatapos po na naihalo na po natin ang mga ingredients, yung tinatawag po natin darak, molasses, apog, ito po ay i-compose natin ng 14 to 21 days. Tatakpan po natin yan. Tatakpan po natin yung ating substrate. At pagkatapos, ito po ay every other day ay hahaluin po natin para mag-release siya ng ammonia gas. Para po mas mapaganda po natin ang texture ng ating substrate. At maging maganda ang kalalabasan. Antayin po natin mga kaamag na ito po ay maging chocolate brown sa loob ng 14 to 21 days. Bago po natin ito i-process, i-bag. Yung pong tatawag natin na gagawin na po natin siya na mushroom fruiting bags. Alright? At pag nakumpleto na po natin yung 14 to 21 days, ready for bagging na siya. Ibabag na po natin at para po makagawa tayo ng mushroom fruiting bags. Then, after ng bagging, ito po ay i-steam natin. Kung ang gamit po natin ay improvised drum, mga kaamag, tayo po ay mag-i-steam ng 6 to 8 hours. Ayan. Ang gamit po natin ay kung ano man, kung kusot o kahoy, basta po mag-steam tayo ng 6 to 8 hours. Di bali sobra, wag lang kukulang. Wag po natin dadayain ang sa pag-steam. Dahil ito po ay talagang napaka-importante. Marami pong nagkakamali dito. Sabi ko nga, hindi bali pong sumobra kayo sa oras ng steam. Huwag lang po magkukulang. Kinakailangan po ay mapatay po natin na maayos yung bakterya para po mas maganda ang kapit ng mycelium doon sa fruiting bag. Alright, malinaw mga kaamag. Take note mga kaamag, natapos na po natin yung 14 to 21 days na composting at ngayon ito na po yung ating bagging machine at pinaprocess na po natin yung ating na-compose para gawin po natin na mushroom fruiting bag mga kaamag. At ayan, meron nga tayong machine na ginagamit para mas mapabilis yung ating pagbabag. Ang nagagawa nito every hour mga kaamag, ito ay nakakagawa ng kada sa isang oras ay nakakagawa siya ng 300 bags. Ganyan kabilis yung ating bagging machine sa pag-process ng mushroom fruiting bag mga kaamag. Kung mano-mano naman po mga kaamag, dahil po tayo beginner, kuwalang po tayo ng mga tao. Manpower lang po ang itatapat natin dyan para makagawa tayo ng maraming fruiting bags pansamantala habang wala pa tayong bagging machine. Alright, lagi nyo tandaan mga kaamag, continuous learning process tayo dito sa pagmamashroom. At syempre, lagi kong pinapaalala, huwag natin siya shortcutin ang ating process. Consistent tayo kung anong proseso meron tayo para maiwasan po natin yung mataas na contamination sa ating production. Ganun lang po kasimple. Yun lang po ang ating sikreto pagdating po dito sa ating kabuhayan bilang isang nagpapatubo ng kabute. At ayan nga mga kamag, in-upgrade nga natin yung ating kalan at gumawa tayo ng box type. Ang laman nito ay 700 to 900 fruiting bags sa isang salangan.
Kaya sulit na sulit kapag nagluto tayo ng mushroom protein bags. Ang panggatong natin dito ay use oil. Kumpara sa drum, ang panggatong lang po natin doon, bawat isang drum ay kusot at saka kahoy. Pero ang time ng pag-steam ay same pa rin. 6 to 8 hours ang tagal. Itong yari ng ating box type, silyado po yan. Silyado po yung loob niyan. Kung ano mo po yung nakikita nyo na nag-i-steam na tumalabas na usok, ibig sabihin po niyan ay talagang sobra na ang init sa loob niyan. Kaya humahanap po ng lalabasan yung ini-steam. Hindi naman po pwede na yan po ay walang butas. Talaga po yan ay baka sumabog. Ganon din po dun sa drum. Yung drum po ay meron din po yung butas sa ibabaw ng takip. Hindi po pwede ang walang butas yan. Ayan po yung mga drum namin. Ayan po. Yan po ay kusot ang gamit po namin yan at kahoy. Straight po yan. 6 to 8 hours. Kinakailangan tuloy-tuloy ang apoy. At siguraduhin nyo po na sa ibabaw ng ating drum ay nag-i-smoke. Doon nyo po malalaman yung kung tuloy-tuloy yung ating steam. Huwag po mawawala yung smoke sa ibabaw ng ating drum. Hindi po pwede na pagewang-gewang ang usok. Kinakailangan po maganda po yung sirit. Straight ang sirit. Ibig sabihin po nun, maganda po yung kanyang init sa loob ng drum. Pag po yun na pagewang-gewang, ang ibig sabihin po nun mga kamag, humihina ang init sa loob ng drum. Kaya po siguraduhin po natin na straight ang smoke niya sa ibabaw ng drum. Alright mga kamag? Sa pagtatanim naman ng binhi ng kabuti dito sa ating mismong fruiting bags mga kamag, meron lang tayong isang maliit na kwarto, basta malinis at yung hindi napapasukan ng hangin. At take note mga kamag, wag po tayong magtatanim ng malakas ang hangin. Mas better po magtanim tayo ng alas 10 ng gabi, yung mga tahimik ang kapaligiran. Dahil nga po mataas po ang contamination na sumasama sa hangin na po pwedeng mapunta sa ating ini-inoculate na mushroom protein bags. At ito naman yung aming incubation area. Ayan mga kaamad, meron po kaming 3 salasanan na kung saan po ay meron po siyang 5 layer. Yan po namin sinasalasan yung mga bagong tanim na mushroom protein bags hanggang po umabot yung kanyang incubation period na 30 to 45 days mga kamag, yung incubation period niya hanggang sa mag-mature na yung ating mushroom protein bags bago po natin yan ipasok sa ating mushroom growing house para mag-produce ng white oyster mushroom. Ayan na nga mga kamag, narito tayo sa loob ng aking farm na kung saan ay meron tayong alaga na 5,000 protein bags. Nakaka-harvest tayo dito daily, minsan every other day. Depende po yon sa pag-aalaga natin mga kaamag. Kinakailangan yung ating growing house ay panatilihin po natin na malinis, maganda ang kondisyon, at monitor po natin lagi ang temperatura at saka po yung kanyang moisture, yung humidity,
Then, yung kanyang ventilation sa loob ng growing house at konting liwanag. Dahil po ang ating variant na white oyster mushroom ay bawal po siyang mahanginan ng sobrang lakas. Dahil po maaari pong madry yung ating pinhead at yung ating white oyster mushroom. At hindi rin po siya pwede sa direct sun, yung masisigatan siya ng araw, hindi po siya pwede. Ganoon din po mangyayari sa kanya, maaari po siya ma-dry. Ayan mga kamag. At ito na yung ating na-harvest na mushroom, at ito po ay ready for process na natin. Tayo nga po pala ay gumagawa ng minced crispy mushroom chicharon. Eat the healthy way, mga kaamag. Alright mga kaamag, kung bago ka lang at napadaan ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan i-subscribe, then like and share ang aking video para sa ganon lagi kang updated sa mga video na aking i-upload. Hanggang dito na lamang mga kamag ang aking mushroom video tutorial. Sana ay marami kang natutunan at sana ay makatulong sa iyo ang video na to. Thank you for watching and God bless you all. Bye-bye!